mukhang ready to hunt na ulit tong Asian bullet ant natin ha. Haligagana eh. Pero mas malupit maghanto si Orochimaru. Pero yung nasa taas na yung pagkain, lumipat pa dun sa kabila. Lakas ng tama mo boy ah. So before we start, share ko lang to na samahan kong Hognose community outing. Konti lang yung video pero ito yung nangyari in a nutshell. Siyempre, kainan at inuman kasi outing nga ni. Sarap na mga pagkain, lalo tong bluefin na to. Diyos ko Lord talaga. Of course, very educational din kasi nandyan yung mga master natin na nagtuturo. Actually, lahat sila magaling. Ako lang walang bitaw eh. Andyan din ang mga pag-games para mas masaya. At syempre, pag may games, may pa-premyo, di ba? Bad trip lang, umuwi ako agad eh. Taglit ko lang sila nakasama pero sobrang nag-enjoy talaga ako, legit. Kaya thank you sa pag-invite mga master. Bawi ako sa inyo sa susunod, okay? So back to the ball game naman tayo. Unahin natin yung Hognose snake natin na si Orochimaru na under construction pa yung bahay. Medyo busy tayo ngayon eh, kaya next year na lang natin tapusin yung bahay mo. So first time natin siya papakainin sa enclosure na to. Mukhang settled naman na siya pero hindi natin susubo sa kanya, lapag na lang natin. Siya na bahala maghanap ng pagkain niya mismo. Kaso malupit eh, ang dami pang gustong paikot-ikot eh. Kaya ginagawa ko, nilalapit ko na lang sa kanya dahan-dahan yung Pinky Mice. Nga pala, viewers discretion is advised mga lodi ah. Live feeding po ito, hindi yan marshmallow. So akala ko alam niya na may Pinky Mice sa harapan niya kaso ibang direction pa din talaga pumunta. Pakalupit talaga. Lapit lang ulit natin ng dahan-dahan. Alam niyo naman to, pag nilapitan ng pagkain imbis mag-strike magugulat eh. O yun na nga, di ba? So talagang tagalan lang natin yung pasensya natin at tignan natin kung makukuha niya ba yung Pinky Mice na yan. Feeling ko naman this time alam niya na may pagkain pero dudugulin niya muna ng uso niya bago kainin eh. Ayun na nga, nagpakitang gilas na. Kaso yung layo point blank eh. So hindi ko na muna ipapakita yung pagluno kasi medyo malala eh. Minani obra pa kasi. The good thing is, hindi tayo nahirapan magpakain sa kanya sa bago niyang enclosure kahit medyo malaki. Next, yung Asian bullet ants natin. Bigyan din natin sila ng superworm and tignan natin kung gaano nila katagal bago ma-takedown. Yung record natin sa Asian marauder ants on 40 minutes eh. So game, lapag na natin. Almost triple din ang size nila yan. So ayan na, nagsisimula na nila banatan yung superworm at gusto talaga headshot pa. Ayun no, walang katakot-takot oh. Pag ikaw nakagat din yan, nakakagat pa naman yan. Nahirapan lang sila mag-sting kasi hindi nila makagat na maayos. Dumudulas ata yung mandibles dun sa superworm. Tapos ang lakas pa, yan, iwawas-iwas pa sila niya no. Boom, grabe. Nako, mukhang pupunta na naman dun sa butas. Nako, wag. Wala na, pasok na ulit yan. So punta tayo dito sa ilalim ng nest nila. Nag-ispadahan pa yung dalawang bullet imbis na mang-sting eh no. So habang busy yung iba i-take down yung superworm sa ilalim, meron naman dito sa taas ng tamang chill lang, parang wala ba nangyayari. Saglit ko lang inunan niyang nasa taas, tas pagbaba ko ng camera ulit, Diyos ko wala na, tapos na agad laban. 3 minutes in pa lang mga lodi ah. Ikaw ba naman pasukin mo yung nest eh, talagang bibirahin ka niya mga yan. So iba din talaga mang takedown tong Asian bullet ants no. Saglit na panahon lang, GG na talaga. Sa Asian marauder ants, nilagyan ko lang sila ng honey kasi lupit nila kumain no. Nilalagyan nila ng substrate para easy transport tsaka di malunod. Aray ko! Kaso nagkamali ako dito. Nilagyan ko pa ng lats eh hindi nila pinapansin at nakalimutan ko pa tanggalin. Boom, crush talaga. Pag-usapan natin ba't sila kumonte next labas ng Asian marauder ants natin, okay? Bye-bye!